Magandang araw po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Narito po muli ang inyo pong lingkod, si Brother Brian Tolentino. Sa araw pong ito, nais ko pong magbahagi sa inyo ng ilan sa mga karanasan na ipinaranas sa akin ng Panginoon at kung paano ako tinawagan ng Panginoon mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Pero bago po tayo magpasimula, nais ko po mag-offer ng isang pananalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, nais po namin magpakumbaba sa inyong harapan. Sa lahat ng mga ginagawa niyo sa aming buhay, kung paano niyo kami inakay, at kung paano niyo kami ginabayan hanggang sa makita namin ang liwanag, hanggang sa pagbubukan liwayway, Panginoon, napakabuti ninyo. Niling namin na magsalita kayo at itago ninyo sa banal na krus ang inyong lingkod, upang makita lamang ang aming Panginoon Kristo. Maraming salamat sa pag-ibig na ipinagkaloob niyo sa akin. At kung paano ko ito isisiwalat at ibibigay, ibabahagi sa ibang tao, kayo na po ang bahala. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, muli po nais ko pong sabihin sa inyo na ito pong ibabahagi ko sa inyo ay isang bahagi ng buhay ko o mga bahagi ng buhay ko na kung paano po ako inakay ng Panginoon. Nais ko pong simulan ito sa pamamagitan ng verses sa Bible. At kung meron po kayong mga Biblia, sabayan po ninyo ako samantalang bubuklatin po natin ang ilan sa mga katotohanan na maggagabay sa akin pong paglalakbay sa aking buhay. Ang una po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Jeremias. Maalala ko po ng bata pa si Jeremias ay kinausap niya ang Panginoon kung talaga bang tinawagan siya. Ilang beses pong kinausap ng Panginoon si Jeremias na siya'y tawagan upang siya po'y magamit ng Panginoon sa isang malaking gawain. Ang sabi po sa Jeremias 1, ang talata po ay 5. Magsimula po ito sa talatang 4. Ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita. At bago ka ipanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Alam niyo po, napakalaki ng impact nito sa buhay ko. Hindi dahil sa ako ay pastor ngayon, kundi dahil para bang yung foreknowledge ng Panginoon ay alam na alam niya kung saan ako tatahak, anong mga bagay na pupuntahan ko at kung paano niya ako maibabalik uli sa kanyang sarili. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Siya ang humirang sa atin, siya ang pumili sa atin at hindi tayo ang pumipili sa Kanya. At sa bawat takbang natin kung tayo sasampalataya sa Kanyang mga sinasabi, malalaman natin na tinawagan tayo ng Diyos. Dahil sa bawat takbang na ito, nakikita natin yung likuran natin na napakaganda ng ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi tayo ang gumagawa ng paraan, kundi ang Diyos ang gumagawa ng paraan sa atin. Gusto ko rin pong buklatin itong isang teksto sa Biblia. Ito po yung matatagpuan sa Ikalawang Pedro. Ito po ay magsisimula sa talatang sa Kapitulo 1. Ang talata po ay 19. Sundan po ninyo ako. Ikalawang Pedro 1:19. Ganito po. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. Sa madalit sabi, mas lalong tiyak po ang ating Panginoon Kristo. Mas lalong tiyak na kung susundan natin ang mga salita ng propesiya, mabuti ang ating ginagawa. Bakit po? Kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya ng isang ilawan na tumatanglaw sa isang dakong madilim. Para siyang maliit na ilawan na nagtatanglaw sa iyo sa isang dakong madilim. Maliit lang siya pero makakatulong siya sa paglalakad mo. At ang sabi dito, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Yun daw pong sa gabi habang tayo naglalakad, hindi natin alam kung saan kayo patutungo. Isang araw gusto ko pong ikwento yung karanasan ko at nung aking tatay. Alam nyo, hindi ko ho ikinakahiya. Yung tatay ko ay medyo, sabihin na nating lasinggero. Habang pumunta kami doon sa may malayong lugar, ay
naglakad po kami ng tatay ko pabalik sa aming bahay pero napakadilim po, wala akong makitang liwanag. Kaya ang ginawa namin, dahil naglalakad po kami sa pilapil ng fish pond at yung fish pond po ay napakaliit lamang, kinapaka pa po namin yun sa matagal na panahon habang umuulan, bumubuhos ang ulan, naglalakad kami pero wala po kaming kailaw-ilaw. Ang tagal-tagal po namin, parang yung 30 minutes po ng paglalakad namin to 1 hour ay para bagang isang napakahabang taon ng paglalakad. Pero nang makakita kami ng isang ilaw, meron kaming sinundan, ay hindi na ho kami nangapa hanggang sa nagpatuloy na kami sa paglalakad, hanggang sa nakarating na kami sa bahay ng napakabilis. Ganito po ang karanasan ko, ang inyo pong lingkod. Ako po ay pinanganak sa Muntinlupa City, dyan po sa may Tunasan. Hindi ko alam pero medyo matiwasay ang buhay namin, maganda ang hanap buhay ng aking mga magulang, meron kaming tindahan, malaki, at meron kaming sariling bahay, dyan po sa may Muntinlupa. Nang dumating po ako sa sapat na gulang ng 6 years old, ay nagdesisyon po ang aking mga magulang na pumunta at magbakasyon sa Mindanao. Kumpleto kami ng gamit, kumpleto kami dyan po sa may Muntinlupa. Tinawagan po yung nanay ko ng aking lolo. Sabi niya, pumunta ka rito at merong mga lupa rito, walang mag-aasikaso. Baka ako'y mamatay na, sabi ng lolo ko, ay walang mag-asikaso ng lupa at maagraryan, makuha na lamang ng mga tao. Sa madalit sabi, nag-isip yung nanay ko, ang sabi niya, ano kaya ang gagawin natin? Sige, kasi kawawa naman kung mamamatay din ang lolo, walang mag-aasikaso ng lupa. Kahit siguro mga ilang buwan, pwede nating dalawin. Sa madalit sabi, dumiretso po kami ng Mindanao. Hindi ko alam kung anong panukala ng Panginoon, pero napakarangya ng buhay namin sa Maynila. Tag-iisa-isa kami, 4 kami, meron kaming mga katulong bawat isa sa amin. Kung bakit pumunta pa kami ng Mindanao, at ang unang karanasan ko pagpunta namin ng Mindanao, ay pumunta kami doon sa mga bukid ng nanay ko. Ikta-iktare yung kanilang mga lupa, pero walang tanim. So ang gagawin namin, magtatayo kami ng bahay. Nag-decide na rin yung tatay ko, sige, dito na lang muna tayo. Parang iniwan na nila yung bahay namin sa Maynila, iniwan na yung negosyo, iniwan na yung trabaho ng nanay ko. Pero tumira kami sa bawat bukid. Siguro mga 4 o 5 hanggang 6 na mga bukid na iba-ibang mga lugar. Doon ko naranasan na ang pagkain namin dati ay kanin at bigas. Ngayon naman ang kinain namin ay kamote na isasawsaw sa tinatawag namin ginamos. Isasawsaw namin ito sa mga bagoong, o kaya ang kanin naman namin ay kaning corn o yung mais. Ganun po yung buhay namin. Natuto akong kumain ng kung ano-ano roon na hindi ho namin naranasan noon. Natuto akong magsalita paunti-unti ng salitang Bisaya, natuto ako ng ganito. At bago kami makakuha ng tubig, napakaliit ko pong bata noon, paababa pa kami sa napaka-tirik na hill o yung mountain, at bababa kami roon hanggang doon, makakuha kami sa isang tinatawag nilang bugak o yung pinagsisibulan ng tubig, kukuha kami roon at talagang maglalakad na naman kami pataas. Pagka minsan, naranasan ko rin noon na medyo tumitigas yung ulo, palaki ng palaki, na papaluin ako ng tatay ko pagka matigas ang ulo ko. Ito po'y bahagi ng karanasan ko na gusto ko maintindihan yung paano ako tinawagan ng Panginoon hanggang ngayon. Nakukuha siya ng uway. Yung uway po na ito, merong 2 uri ng uway, yung green at saka yung brown. Yung green, pagka pinalo po yan, mababasag yun. So, hindi gaano masakit. Pero yung uway na brown, pagka ipinalo po yan, talagang napakasakit po talaga. At doon naranasan ko na i-mold yung character ko, na ako'y maging masunurin. At minsan, isang araw, hindi ko alam kung anong nangyari, habang nagpuputol ng kahoy yung tatay ko, ay napunta ako doon sa dako na punong-puno pala po yun ng pukyutan. Sinasabi po ng pukyutan, ito po yung mga bee, yung mga bubuyog. Hindi ko na alam anong nangyari, basta nung naapakan ko yung isang beehive, ay pinutakti na po ako ng pukyutan, at pagkatapos nagising na lang after 2 days. Mabuti po buhay pa ako. Kinukwento po ito sa akin ng nanay ko, at marami akong natututunan.
pagka pumupunta kami sa sa isang lupa namin, marami po kaming lupa ang pinupuntahan, maglalakad ako at lagi akong nagtatanong sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, "Nay, ma, ano bang susunod sa ano?" Nagbibilang ako, sabi, "Ano bang susunod sa 999?" Ang sabi niya sa akin, 1,000. Tapos sunod-sunod, tuloy-tuloy po yun. One time nung bata po ako, ay naisip ko magpari. Kasi minsan may dumalaw na pari sa amin. Naging kaibigan ko si Father Advincula. At napaka-religious ng pari na 'to, na natutunan ko na sabi ko, napakasarap pala maging relihiyoso. Kaya 'pag naglalaro kami, hindi ho ako naglalaro ng mga bahay-bahayan at kung ano-ano, mga trak-trakan o ano man. Ang nilalaro ko yung parang mga santo, naglalagay ako ng kumot, naglalagay ako ng parang ang itsura ko parang Panginoon. Tapos 'pag nagdo-drawing kami ni Mama, sabi ko, "Ma, i-drawing mo naman si Jesus Christ." Dino-drawing niya si Jesus Christ, nakapako sa krus at kung ano-ano pa. Parang nililin toward ako doon sa direksyon na yon. Hanggang sa nung lumaki po ako, ay naging relihiyoso ako sa aking buhay. Every 6 o'clock in the evening, kakalembang po yung aming simbahan doon. At ang buong taon titigil po yan at lahat ng mga tao ay titigil. Yuyuko sila at 6 na beses ang kalembang noon. Very solemn, ang mga tao ititigil, mananalangin. At pagkatapos, pag nakakita po yan ng matatanda, ay kailangan magmano ka, mag-bless ka, sapagkat yun po ang naging tradisyon doon sa aming town. Napaka-relihiyoso na town. At minsan ay mananalangin kami. Pag 6 o'clock na, babalik ka sa bahay. Kailangan bumalik ka sa bahay kasi mananalangin kayo ng yung natatandaan ko yung panalangin namin, tinatawag namin Angelus, the angel of the Lord declared unto Mary, blah, 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 blah. Yun po yung aming minsan nananalangin kami ng mga Latin, Requiem aeternam Donaeis Dominere etatem paz. Marami pong mga pagkakataon na inililid ako ng Panginoon. Pero ang tanong ko, ano po yung nangyari sa akin, paano ako nilid ng Panginoon hanggang sa tawagan ako ng Panginoon sa gawain ito. Gusto ko po na habang nakikinig kayo ngayon, makita nyo rin kung ano yung panawagan sa inyo ng Panginoon. Paano niya ni-lead ang buhay ninyo at kung saan talaga kayo nais niyang i-lead o bigyan kayo ng ano. Pero dumating po ako sa point na nag-start na po ako maging tinatawag natin self-destructive. Nawalan ako ng purpose sa buhay. Parang naging self-destructive ako. Mula bata po ako ay consistent na first honor hanggang sa dumating ako sa Pride nung grade 4 ako. Nagkaroon kami ng competition, nanalo ako sa isang napakalaking contest ng singing and dancing. Hanggang sa kinuha ko as a professional dancer, hanggang sa natuto akong maging mayabang sa aking sarili, drift down yung aking education, hanggang sa nung high school ako, sabi ko matalino ako, galing ako ng Maynila, ganyan-ganyan. Sabi ko, ano na nangyari sa buhay ko? First year, second year, third year, wala na akong naging honor. Naging mayabang ako, hindi ako nagdadala ng notebook. Hindi ako nakikinig sa klase. Sabi ko, matalino ako kasi best debater ako every year. Pero doon na rin ako nagsimula na naging matigas ang ulo ko. Pinagbabawalan ako ng tatay ko pumunta sa dagat o maligo. One time, medyo meron po akong karanasan sa father ko na maiinitin, magagalitin po kasi siya na ilalagay niya yung kamay ko sa tadtaran tapos tatadtarin niya ng ganun pero iiwas niya. Nagkaroon ako ng shock, nagkaroon ako ng rebellious spirit na parang gusto ko nang mag-explode, gusto kong pasakitan yung mga magulang ko, gusto kong saktan sila, na nag-start akong umiinom, nag-start akong mag-disco. Minsan darating ako mga alas 2 na madaling araw, alas 3, alas 4 na madaling araw. Tinatanong nila saan ako galing, sasabihin ko, nag-disco ako. Parang nag-start na po, nag-drift yung buhay ko. Nag-start ako ng pornography, nanonood ako ng ganito. Mga kaibigan ko every week, minsan kasama pa yung kanilang mga kamag-anak. Ayaw ko pong mag-focus sa mga bagay na ito. Mamaya ililid ko kayo doon sa kung paano gumawa ng Diyos na mabuti sa buhay ko. Pero I have been consistently nasa religious life. Nasa Legion of Mary ako. Doon ko natutunan na kailangan maghanda ako sa pagdating ng Panginoon. Kasi sabi doon, false messiahs and false prophets will arise. Tanda ko pa yung kanta namin yung, watch out, false messiahs and false prophets will arise, and they will perform signs and wonders so great as to deceive. If that is possible, watch out. Talagang sabi ko,
parang hindi yata ako handa doon sa pagdating ng Panginoon na yun. So, at that very age, siguro mga grade, mga first year, second year, nalaman ko na. And one time, nagkaroon kami ng retreat, yung aming Catholic coordinator para po doon sa tinatawag namin Columbian Choir. Sa aming, meron din akong choir sa aming school, Catholic choir. One time, kumanta po ito. Wala lang po akong gitara ngayon, pero kumanta siya. Sabi po ng lyrics nung song, isip mo pa ang iyong mga magulang, naalala mo lang pa kung may kailangan ka, di mo ba nadarama ang paghihirap ng loob nila, sa'yo ba'y wala silang halaga. Nagtatampo ka kung ika'y napagsabihan, na mali ang ginawa mo't walang kabutihan. Sermon nga bang walang kabuluhan, dahil di mo man lang pinakinggan, ang magulang nga ba ang may kasalanan. Sabi doon, hindi pa ba sapat ang iyong natatanggap? Marami kang pangarap kaya ka nagsisikap, magulang mo'y pinabayaan na, katwiran mo'y matatanda na sila, bahala na sila sa buhay nila. Tapos sabi sa chorus, kaya mo na bang mag-isa kung wala na sila sa buhay mo? Kaya mo ba? Di mo ba nadarama ang paghihirap ng loob nila? O gusto mo mawala na nga sila? Na-strike po ako noon, parang napakasakit sa akin. Parang hindi ko kaya, sabi, Lord, hindi ko kaya. Minsan nag-isip ako lumayas. Pagdating ko sa jeep, wala akong pamasahe. Balik lang doon ako. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano. Sabi ko, mayabang ako. Sabi ko, kaya ko to. Pero nung narinig ko tong kanta na to, sabi ko, hindi ko kaya, Lord, hindi ko kaya. Bumalik ako sa bahay. Tapos ang una kong ginawa, niyakap ko yung nanay ko. Hindi niya alam kung bakit ko siya niyakap. Pero nagsimula akong tupiin yung aking mga damit. Dati, pagka nagkabad ako, nilalagay ko lang doon sa ilalim ng aking bed. Ilalagay ko lang sa ilalim ng aking kama, pero nagpasimulan ko itupi ito, tapos nagpasimula akong manood ng television, na lahat ng mga religious, pinapanood ko siya. Minsan, nakasara yung buong bahay, ako lang mag-isa, mananalangin ako, pero Catholic ako nito. Nananalangin ako, baguhin ako ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano babaguhin. Under ako ng trial ng pornography, meron ako mga sexual habits sa aking sarili na hindi ko matanggal. I didn't know if I could still make it, pero sabi ko, pero hindi ako dumating po sa point na gusto ko magpakamatay. No. I thought it before, pero sabi ko hindi itong solusyon. Nanonood ako ng Iglesia ni Cristo, nanonood ako ng Born Again, ng kung ano-ano. I was searching for truth until meron doong isang book sa bahay na ang pamagat ay Bible Stories, Volume 2 yata yon. Nakita ko doon si Moises, merong 10 Commandments, basta yung mga pictures na yun, tapos merong Remember the Sabbath. Hindi ko gaano siya maintindihan, pero ang alam ko, pagka nagiinuman sila Papa, nasa pagligid ako, nangangahoy ako ng mga jokes na pwede ko ibigay sa mga classmates ko, minsan mga green jokes. Narinig ko si Papa, pinagtatanggol niya yung Sabbath. Lasing siya, Sabbath, Saturday. Alam mo, sa Biblia, talagang Saturday naman talaga eh. Tapos sabi niya, yung baboy, actually, talagang sa Biblia, ganito. Kaya ganito si Papa. Sabi ko, okay, meron dito, bakit kaya ganun siya? Pero sige lang, tuloy-tuloy lang ako sa pakikinig until one time, nag-graduate po ako. Pero bago ako gumraduate, nung third year ako, sabi ko sa inyo, medyo parang nagse-search na ako sa truth. Tapos sabi ko, this is a waste of time, yung pag-re-revolt ko sa parents ko. Minsan, dati kasi sinasampal ako ng tatay ko, dudugo yung buong, hanggang sa, yung galit ko, yung puot ko, minsan, papaluin niya ako, mababali yung 1/2 sa paa ko, napakasakit. Pero, at this time, sabi ko, I began to feel the love that I have for my parents. Doon nagsimula ang Panginoon sa buhay ko. Sabi ko, hindi ko kailangang sisihin ang parents ko. I need to love them. And that time, nag-straightforward ako sa aking studies. Nagdala ako ng notebook, susulat ako. The first grading, 9th, ang honor ko. The second grading, nasa 7th na ako. Third grading, nasa 5th na ako. Fourth grading, nasa 3rd na ako. At kung may 5th grading pa, valedictorian na ako. I said to myself, kaya ko naman pala.
Kailangan ko lang i-humble ang sarili ko. Kailangan ko lang talagang isipin na hindi ko kaya ito kung wala ang Panginoon. I began to feel and I began to pray. At sabi ko nga, I began to read my Bible. And that time, nagme-memorize na po ako ng Bible. At that very time, naalala ko yung memorize ko yung John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him, that perish will have eternal life." At memorize ko pa yung Spanish nito. Sabi doon, "Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no se freda mas tenga vida eterna." At I'm trying to share, nag-share na ako sa classmate ko at nung nakagraduate ako, everybody thought I will be a lawyer. Sabi nila, siguro magiging magaling ka kasi I preach, I talk to people, I was very enthusiastic, very intelligent, sabi nila. So I began to think, Lord, what is your plan for my life? What is your plan for my life, Lord? So one time nung nakagraduate na ako, sumakay ako sa isang barko. Willing ako makipagsapalaran papunta sa Maynila. Sa isang barko ng barge siya, nakasakay dito yung mga kahoy, mga papel, at libre akong pumunta sa Maynila. Sabi ko sa sarili ko, nung nasa bandang Samar na ako, it was a dawn, isang bukang liwayway, isang umaga na nakita ko yung bukang liwayway, kinuha ko yung camera ko, tapos pinicturean ko siya. And I said to myself and to my God, Lord, give me a dawn. Bigyan mo ako ng bukang liwayway. Yun lang sabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong direksyon ng buhay ko, pero bigyan mo ako ng bukang liwayway. Na hindi ako babalik dito sa lugar na ito hanggat hindi ko maipapakita na gumawa kayo ng pagbabago sa buhay ko. Of course, hindi pa rin ako, sabihin na natin, fully converted. Pagdating ko sa Manila, for 1 semester, nakatambay ako. Kumuha ako ng UPCAT, University of the Philippines, Collegiate Acceptance Test. At habang naghihintay ako, nakatambay ako, nandun lang ako sa isang bahay, doon, may cable doon, lahat-lahat, pornography, kung ano-ano, nandun, fraternity, yung bahay na yun ang hub ng mga fraternities. Ayoko na sabihin yung kung anong fraternity siya, pero doon, nalugmok na naman yung buhay ko. At doon, nakita ko na talagang parang pabagsak na po talaga yung buhay ko. Hindi ko alam, pero I still have this fear sa puso ko na sabi ko, Lord, I need you today. I need you today. Binasa ko yung buong encyclopedia, yung American Encyclopedia, Knowledge Encyclopedia. I equipped myself, pero sabi ko, hindi ako pwede, kailangan mag-aral ako. Sabi ko, sige, kahit wala pa yung UP, mag-aaral ako. Nag-aaral po ako sa Far Eastern University, kumuha ako ng political science. At nagkaroon uli ako ng barkada doon, nagpalugmok sa akin, nakakahiya man mga kapatid, pero gusto kong sabihin sa inyo yung katotohanan na pabagsak ako, then suddenly, gumawa ng Panginoon ng paraan. Yung ate ko, nag-a-attend siya sa isang iglesia ni Cristo. Sabi niya, attend ka muna sa amin. So, nag-attend ako one time, tapos nung nag-attend ako, nagustuhan ko siya, and I began to feel that the Lord has I've already found yung hinahanap ko. So, sabi, I was very convicted na kahit ginugupitan ako, sabi ko, nagpipreach ako tungkol kay Kristo. Hanggang sa dumating yung mother ko, sabi ko, Ma, magpasakop na kayo kay Kristo, hindi kayo maliligtas kung hindi kayo magpasakop, lahat na yan. One time, sabi nung nanay ko, sabi niya, alam mo, mas maganda pa yata mag-Adventist ka. Kasi yung father mo, Adventist yung dati. Sabi ko, hindi naman ano yan eh. Basta sa akin, parang wala sa akin. Basta ito yung nakilala kong truth. So one time sabi ng mother ko, ba't hindi kaya tayo pumunta ng Silang, Cavite? Sige, sabi ko, punta tayo. Pagpunta namin sa Silang, habang napapunta kami sa Silang, sabi ko, Ma, hindi kaya tayo pumunta sa Aurora Province? Kasi nandun naman yung mga lola at lola ko. Sabi ko, magdalaw naman natin si lola, kawawa naman. Sige, sabi niya, kaya lang wala tayong pera. Pagdating namin ng Silang, nakausap namin yung uncle niya, binigyan siya ng 5,000 pesos. Sabi niya, ba't kaya wala naman akong ini-expect na 5,000 pesos. Sabi ko sa kanya, Ma, yan na yung tugon sa panalangin. Siguro providence ito. Siguro gusto ng Panginoon makarating tayo ng Aurora. Tara, punta tayo ng Aurora. So pumunta kami ng Aurora right at that moment. At ito na po yung pasimula ng chapter ng buhay ko. Nang nasa Aurora po ako, naghahanap ako ng Iglesia ni Cristo. Wala akong makita. Sarado yung mga Iglesia ni Cristo. Iniwan ako ng mother ko. So that was Tuesday. Tapos yung palang
lola ko ay Adventist. At sabi ng lola ko, nabalitaan ko, nag-iiglesia ni Cristo ka. Sabi niya, meron akong gusto ipakausap sa'yo. So pinuntahan namin yung isang pinsan, yung isa sa asawa ng kapatid niya, si bayaw na. Ang sabi niya, eto kasi nag-iiglesia ni Cristo. So sabi niya, nag-iiglesia ni Cristo ka pala. Sabi niya, alam mo ba yung iglesia ni Cristo? Ganito ang paniniwala nila. Ganito. Sabi ko, opo. Sabi niya, gusto mo, tapos pina-explain niya, binigay niya ako ng Biblia. Sabi niya, ganito ang paniniwala nila. Opo, tama po yun. Kasi iglesia rin ako noon, sabi niya. Grade 2 lang po ang narating nito. Matanda na siya, mga nasa 60s. Pero sabi niya, bukas, pumunta ka dito kasi i-explain ko sa'yo kung ano naman ang sinasabi ng Biblia. Sabi ko, kukonvertehin ako nito. Pero dahil sa paggalang ko, kasi matanda, kamag-anak, pumunta ako. So nag-Bible study siya sa akin Wednesday, Thursday, mula 7 o'clock hanggang 12 o'clock, mula 2 o'clock hanggang 5 o'clock. Paulit-ulit yun. Hanggang sa pagdating ng Friday morning, pinag-usapan niya yung tungkol sa Sabbath at gusto kong i-share ito. Sabi niya doon, ito po yung dalawang teksto na talagang hindi ko makakalimutan, na talagang bumulaga ng buong isip ko at nag-shock sa buong kaluluwa ko at sa karunungan ko at sa experience ko. Ang sabi doon sa Exodus chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at yung gagawin ng lahat ng iyong mga gawain, ngunit sa ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon. Sabbath. Ikapitong araw. Wala ho akong naiintindihan kasi lahat ng sasabihin niya sa akin, ilalabas ko lang dito. Hindi ko paniniwalaan. Sabi ko, hindi ko paniniwalaan. Okay, makikinig lang ako. Out of respect. Pero alam ko, God is at work within me both to my will and to do my good pleasure. To do His good pleasure. Philippians chapter 2 verse 13. Alam ko gumagawa ang Diyos sa loob ko. Pero, ganun lang pala yun. Ibuka mo lang pala ang bibig mo. Tapos ipapasok niya lang yung salita niya. Tapos hindi mo na alalahanin kung madadigest mo pa yun. Hindi. Bahala na ang Diyos sa lahat. Pero binuka ko ang bibig ko at kinain ko yung salita niya. At pagkatapos ng hapon na yun, ito na lang po yung tekstong binigay niya. Ito lang po ang kaya kong tandaan ng mga teksto. The rest, hindi ko na kayang tandaan. Napakarami po nun. Halos sa isang session namin, mga 50 to 70 texts ang binibigay niya sa akin. Hindi ko na kayang tandaan. Pero itong mga teksto nito, undeniably, hindi ko po kayang i-deny na nandito siya. Ang sabi po sa Leviticus chapter 11 verse 8, huwag ninyong kakainin ang kanilang laman, sabi sa verse 7, at ang baboy, bagaman may hati ang paa at piyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang kanyang laman at huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Dininay ko siya. Dinidinay ko, sabi ko. Hindi siguro totoo. Basta, hindi siya totoo o kaya ganito. Pero nung gabi po ng Friday na yun, hindi na ako makatulog. Alam ko binabagabag na ako ng Holy Spirit. Kinausap ko yung lola ko. Lola, sabi ko, hindi ko na kaya, hindi ko alam kung ano, pero ayoko nang kumain ng ganito, And then that Saturday, sabi ko, gusto ko na magpabaptize. So earlier in the morning, hinanap na yung pastor, pero hindi nila matagpuan yung pastor. The whole morning, hindi na matagpuan yung pastor. So dumalo ako, naka-long sleeve ako ng barong. Pagdalo ko, so, hindi nila ako babautismo kasi walang pastor. But at about 1 o'clock, 1:30, dumating po yung pastor. Dumalaw lang doon si Pastor Sarko. Sabi ko, ito na siguro ang kalooban ng Panginoon. So, at 2 o'clock, I was baptized sa isang irrigation, katapat ng sementeryo. And after that, I have committed myself. Sabi ko, gusto ko nang gumawa sa gawain ng Panginoon. Full time. Hindi ko alam kung ano, para sa sarili ko lang yun. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sabi ko gusto ko full time sa gawain ng Panginoon. Gusto ko na i-devote lahat para sa Kanya at malaman lahat para maakay ko yung lahat ng mga kamag-anak ko, lahat ng mga magulang ko. At that very time, sabi ng lola ko, bukas, aalis ka na. Pupunta na po ako ng Maynila, mag-aaral na ako noon. Lahat ng temptation nandun. So ang ginawa niya, nilagyan niya ako ng mga spirit of prophecy, malaking tunggalian, kung ano-ano doon, isang buong bag ng puro libro, 3 Bible at kung ano-ano pa. Para bagang ayaw na akong bitiwan ng lola ko. Tapos sinusulat-sulatan niya ako every time.
Tapos sabi niya, basahin mo itong malaking tunggalian, sabi niya. Itong Biblia, 7 beses kong nabasa ito, basahin mo ng maigi ito. Tapos pagdating ko po sa Maynila, ayun na, struggle na ako sa pagkain. Paborito ko yung longganisa, baboy. Sabi ko, paano ko kaya pananagumpayan to? So at that week, kumakain pa ako. Pero iniwasan ko na yung coffee, wala na, hindi. Totally, magmula nung nabaptize ako hanggang ngayon, hindi pa ako nakatikim ng coffee o ng coke. Hindi ko, iwasan ko na yan. Pero ito talaga, pero after that week, natanggal na rin sa akin. Meron pa mga hindi pa natatanggal sa akin. Marami pa akong mga struggle sa buhay. Mainisin. Critic, napakarami pa. In fact, naging habit ko noon yung mag 1, 2, 3. Nakakahiyaman po, pero ngayon, nung kinonvert ako ng Panginoon, parang gusto ko kahit na 50 pesos o 100 pesos, 500 pesos na may bigay ko, tapos hindi ko makuha yung sukli. Sabi ko, wala nang pakialam. Sabi ko, kulang pa yun sa mga kasalanan ko, pambayad sa mga kasalanan. Sabi ko, si Kristo binayaran na lahat. Nilinis na ako ng Panginoon, kailangan sundan ko na siya. Hindi ko pwedeng Naghanap ako ng church, mga 3 rides. At doon, kinuha ako ng mga church members sa Novaliches. At doon, nagsabi doon sa isa, bakit hindi ka na mag-AUP? Nag-struggle ako sa Sabbath, nag-struggle ako, meron akong speech, meron akong PE, on a Sabbath. Medyo nag-struggle ako ng konti, hanggang sa finally, nag-drop ako ng subject ko. For the Lord bless me. Sinabi nung isang working student, ba't hindi ka na mag-AUP? Sabi ko, may AUP ba? Ano ba yun? So, pumunta ako rito. I found out na meron palang kapatid yung lola ko rito. So, dito ako napatira. And gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid, yung kung paano ako nilid ng Panginoon sa finances. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ayokong tumagal sa place na to sa AUP. Gusto kong gumraduate kagad. So, give me as short a span as possible na makagraduate ako. So, alam niyo mga kapatid, dumating ako dito, 2,000 pesos dito sa AUP. 2,000 pesos ang pera ko. Nag-enroll ako, tapos pagkatapos hindi ko na alam kung saan mga gagaling yung ibang pera. Pero I know the Lord. Ako lang mag-isa, nag-follow up ng lahat. Pero narinig ko yung testimony ni Alex Riano. Sabi niya, ganito daw yung sacrifices niya, magta-tithe siya, magbibigay siya. Sabi ko, why don't I try the Lord? So I tried the Lord. Sabi sa Biblia, sa Malakias chapter 3 verse 10, sabi niya, subukan mo ako kung hindi ko ibubuhos sa'yo ang mga pagpapala. So I tried. Sabi ko, Lord, now I would like to give to you all. So yung 18 pesos ko, binalot ko yun para hindi ko siya magalaw, pampasirox, binalot ko yun. Sabi ko, ibibigay ko to on Saturday. Pero Friday para mga kapatid, in-increase na ng Panginoon. May nagbigay sa akin ng 200 pesos. Sabi ko, wow, hindi ko nga na ibibigay. Tapos, binigyan ako ng Panginoon. So, I started to devote 50% of it. Sabi ko, ibibigay ko ulit sa Panginoon. And the following week, nakatanggap po ako ng $50. Sabi ko, wow, sabi ko, this is faith. Sabi ko, ito na yung pananampalataya na narinig ko kay Alex Riano. I need to work on this. So, sabi ko, nagbigay uli ako sa Panginoon ng more than what is expected of me. And to tell you the truth, that semester, nakakuha na po ako ng scholarship. Full scholarship. Wala kay Mrs. Pan. Pagkatapos nito, ay nakakuha ako ng Nelson Scholarship. Sumusulat ako sa iba't ibang mga, minsan darating yung ambassadors. Pagdating nila, meron silang sobrang ibibigay sa akin. Binigay daw ni ganito sa States, ganyan-ganyan. Lahat ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang turing ko sa sarili ko, working student. Working student kasi ang work ko ay pumunta sa mga dormitory, mag-Bible study, pumunta sa church, hanggang sa after 1.5 years, naging AY leader ako ng AUP. Dinivote ko lahat, binubuhos ko lahat sa Panginoon at hindi ako nag-worry tungkol sa aking tuition fee. Hanggang sa lahat ng aking mga vacant, ibinigay ko sa Panginoon, pati lahat ng mga vacation ko, mapupunta sa naka-13 Voice of Youth ako, naka-2 cross-culture na tag 2 weeks, naka-1 canvassing, nakapag mga convention, ang dami na wala na akong space, binigay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Ito po yung kung paano ako tinawagan ng Panginoon until I graduated. Pagka-graduate ko,
inilagay po ako sa Pampanga, nakapag-put up kami ng, ng isang congregation doon. But I was thinking, Lord, tinawagan mo ba talaga? I was preaching but there was no power. Umiiyak ako sa harap ng sweetheart ko. Sabi ko, I was not called by the Lord. Kasi tingnan mo, walang power. Ilan lang nabaptize? Dalawa. Sabi ko, hindi ako, umiiyak ako. Nag-struggle ako. And there was still sin in me na hindi ko matanggal. Sabi ko, Lord, how can this be? So, ang nangyari po sa akin, nilid ako ng Panginoon, medyo defocused ako. Napunta ako sa isang church, pero nag-resign ako. Tapos, one time, na-shock ako ng isang very shocking na experience sa akin na kinriticize ako ng mga leaders. So, I went to Aurora province in Dinalungan. And there, I met my God. Binasa ko po talaga yung Bible diligently. At hindi ako nagbasa ng kahit anong literature, kundi yung Bible and Spirit of Prophecy. And there, I began to see that the Lord has a message for me. And this very message, ito pong message nito, yung message na kung tatanggapin natin ang latter rain in the last days, prepare niya ang kanyang bayan. At sa pag-prepare niya ang kanyang bayan, ito po ang magsisiwalat ng malaking pabalita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at ito ang tatapos ng gawain. Hindi pwedeng maghintay ang kanyang bayan. So I began to have that, at narinig ko yung preaching ni Pastor Del Rosario about the baptism of the Holy Spirit. And there, right there, sabi ko, Lord, I want to be baptized with the Holy Spirit. And so I accepted the anointing of the Holy Spirit. At magmula nun, I started to reach out people. I started to reach out yung young people dito sa AUP through Master Guide. And then, pagkatapos nun, from Dinalungan, ewan ko kung anong nangyari, pero I was thinking the Lord has been calling me to go to US. So, I tried to apply. Tapos nag-apply ako papunta sa US. Tinatakan ako, denied. And from that very time na tinatakan ako, 2 seconds after I said, praise the Lord, I told my God, Lord, kung hindi handa yung aking katawan, hindi handa yung isip ko, at kung matitempt lang ako dun, please don't allow me to go there. And you have a calling for me. I know you have something for me in this country. So ang ginawa ng Panginoon, from there, nag-teach ako sa SDA Language Institute for 8 months. And there, I have studied the Bible and the Spirit of Prophecy. 2 o'clock ng umaga gigising ako. 8 o'clock, minsan hindi na ako kakain ng gabi, magpa-fast ako. Tapos 8 o'clock, 7 o'clock, matutulog na ako. Gigising ako at 1 o'clock, or sometimes 12 o'clock, or 2 o'clock, magbabasa na ako ng Spirit of Prophecy. And there, I've searched the truth, kinain ko lahat, and I started to change my habits. I started to struggle with God. And let me tell you, paunti-unti, nagsistruggle ako. Especially on the pictures na nasa isip ko na, yung pornography na hindi ko na matanggal. Sabi ko, Lord, please, give me a power to overcome. Hanggang sa tinawagan ako uli ng CLC, at immediately, pumunta uli ako sa CLC, and I began to now work with God, cooperate with Him. Hanggang sa nakita ko yung leading ng Panginoon, napakaraming nagpapasakop sa Panginoon. And I was led to AUP to be the youth pastor. I led many young people to baptism of the Holy Spirit. They were being led by the Holy Spirit. At ngayon, I was trying to share latter rain with them, but they cannot understand, hindi na maintindihan. Pero ngayon, naramdaman ko po, habang nagsasalita ako sa inyo, ngayon gusto kong sabihin sa inyo na at this very month, nakita ko na this is a high time for me to talk about the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit in finishing the gospel, the latter rain that is going to come if we ask for it, kung hihingin natin siya. Sa isang serye po ng pag-aaral natin tungkol sa huling buhos ng ulan, gusto ko pong anyayahan kayo. Pero gusto kong tignan ninyo kung paano kayo nilid ng Panginoon at kung paano kayong gagamitin ng Panginoon sa isang kagilagilalas na pamamaraan. Sa pagtatapos, nais ko pong sabihin sa inyo na merong pag-asa na ibinigay sa atin. Isang pag-asa ng pananampalataya. At nais ko pong basahin sa inyo ito, nasa Hebreo 11. Ang talata po ay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Faith is the substance
Ang substance, mga kapatid, something that is tangible, something that is visual, something that is audible. Substance. Merong evidence. Pero mga kapatid, sa faith na ginawa sa akin ng Panginoon, I needed no substance. My faith has become the substance. Yung pananampalataya ko sa pagbabasa ko ng Biblia, the Lord is going to lead me. He's going to give me a dawn in my life. Nasabi ko, Lord, I trust in you. Kahit wala akong makita, kahit wala akong mahawakan, kahit wala akong maamoy, kahit wala akong matikman, I want to be with you. I want to walk with you. At doon nilid ako ng Panginoon at hindi niya ako pinabayaan. Sabi doon, if you seek me, you will find me if you seek me with all your heart. I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ano ang patawagan sa iyo ng Panginoon? Nais kong sabihin sa inyo na nais kang i-lead ng Panginoon sa isang bukang liwayway. Isang bukang liwayway ng pananampalataya. Nais ko po kayong idalangin ngayon. Dakila po namin Diyos, Panginoon, payak ang mga panawagang ito. Subalit, kung papalo kayo gumalaw sa buhay namin na hindi namin kayang isipin, tinawagan niyo kami, Panginoon, mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilala sa kaliwanagan upang ipakita niyo sa amin ang dakila ninyong kapangyarihan ng bumago at ito rin, Panginoon, ang kapangyarihan para bumago sa iba. Dakilang Diyos, dati inisip ko na ang mga kasalanan ko ay hindi ko na kayang tanggalin pa. Parang napaka-imposible na alisin itong mga ito. Subalit ngayon, Panginoon, napaka-posible ng lahat. Iniisip ko na napakahirap nang gawin uli ang mga kasalanan ito na hindi kayo masasaktan. Na maraming salamat, Panginoon, because you have given me a power to overcome. And I know, naniniwala ako na sa mga huling araw na ito, bibigyan niyo ang mga kabataang ito, bibigyan niyo ang mga kapatid ng kapangyarihan upang managumpay sa kanilang sarili at sa mundong ito. At haalisin niyo kami, Panginoon, mula sa mundong ito at ihihiwalay niyo kami at gagawin niyo kaming banal para gamitin sa mga huling araw ng pagtatapos ng gawain. Ang kapangyarihan nawa ng banal na Espiritu ngayon ang bumuhos sa sino mang nakikinig ng video na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo sa amin at tinatawagan niyo kami. Maraming salamat din, Panginoon, at binigyan niyo ang magkakataon na maisiwalat ang ginawa niyo sa buhay ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng mahal nating Diyos.